Kumusta mga kapatid? Naway sumainyo sa inyong pamilya at sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo ang kapayapaan at kagalakan ng Espiritu Santo. Ako si Pastor Antonio Jr. Masaya ako mga kapatid dahil nanalangin muna ako bago i-record ang video na ito. May ipinahayag sa akin ang Espiritu Santo tungkol sa iyo na gusto kong ibahagi sa video na ito. Kung sasamahan mo ako rito, maririnig mo ang sasabihin ko at maisasabuhay mo ito. Hindi na muling magiging katulad ang iyong buhay, anuman ang mga pangyayari. Mas gusto kong tingnan ang buhay at ikaw gamit ang espiritual na mga mata kaysa natural na paningin. Kaya sinasabi ko na magiging kakaiba ang araw na ito. Mararamdaman mo ang kapayapaan mula sa Espiritu Santo na baka hindi mo pa naranasan. Amen mga kapatid, napakabuti ng Diyos at nais kong ibahagi ang inilagay niya sa puso ko. Mamaya, magbabahagi ako ng kwento tungkol kay Jesus. Pero sa ibang pananaw, ganito yon. Napapansin ko, mga kapatid, na marami akong nakakausap na tao May mga taong lumalapit sa akin pagkatapos ng misa sa simbahan namin. May mga nagsasabi sa akin na hirap silang malaman ang kalooban ng Diyos para makagawa ng tamang desisyon. Malakas ang kanilang pagdududa kaya hindi sila makakilos. Sobrang takot nila. Ikaw, naranasan o nararanasan mo pa ba ito? Doon ko rin napansin ang isa pang bagay. Bukod sa hindi nila alam ang pinakamabuti at tamang desisyon para sa buhay nila, madalas silang nasasaktan, nagdurusa, umiiyak at may bukas pang sugat. At sa oras na yon, marami ang nagsasabi ng ganito. Tingnan mo kung ikaw ay sugatan, kung ikaw ay nasasaktan, huwag ka munang magsimula ng bagong relasyon, magpagaling ka muna, ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi ba? Tingnan mo kung hindi ka okay. Huwag ka munang magsimula ng bagong proyekto. Huwag ka munang sumabak, ayusin mo muna ang sarili mo. Yan ang sinasabi ng mga tao, hindi ba? Pero kapatid, alam mo ba kung ano ang pumasok sa puso ko? Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang buhay, hindi yan naghihintay sa iyo. Ang buhay hindi maghihintay na tuluyan kang gumaling bago ka bigyan ng mga oportunidad. Hindi ganyan ang buhay mga kapatid. Totoo, tinutulak tayo ng buhay. Maaaring umiiyak ka, malungkot, o nasa pinakamababa ka ngayon. Pero tuloy pa rin ang bayarin at utang. Patuloy din sa paglaki ang mga anak mo at normal lang ang buhay ng mga magulang mo. Kaya mga kapatid, dapat tayong may matutunan sa prosesong yan. Pwede kang umiyak o makaramdam ng sobrang sama. Inaasahan ng Diyos na magdesisyon ka at gumawa ng hakbang, hindi lang basta umiiyak sa tabi. Alam mo kung bakit. Dahil kung hindi, mawawala sa iyo ang mga plano ng Diyos para sa buhay mo. Makikita mo na lang ang kwento ng buhay mo na dumadaan sa harap ng mga mata mo at walang mangyayari. Pasensya na, alam kong mahirap ito. Hindi laging patas ang buhay, pero may sagot ang salita ng Diyos. Kapag hindi patas ang buhay, pwede kang kumapit sa mga prinsipyo na dala ng salita ng Diyos para sa iyo. Amen mga kapatid. Naalala ko, ilang taon na ang lumipas, kailangan kong magdesisyon kung saan ako mag-aaral ng kolehiyo. Naalala ko kung gaano ako kalungkot noon dahil may iba pa akong problema. Nagdurusa pa ako noon dahil sa bagong hiwalay kong relasyon. Bigla akong iniwan ng babae at sobrang bagsak ako noon. Bukod pa roon, kailangan ko pang magtrabaho para sa mga bayarin at may deadline pa ako sa enrollment sa kolehiyo na dapat pagdesisyunan. Mga kapatid, habang ako'y nagdarasal noon, naaalala ko pa na parang ngayon lang Diyos. Parang nyugyug niya ako at hinawakan niya ako at kinausap, "Anak, magdesisyon ka. Gawin mo yung bagay na may karanasan ka na sa buhay mo." Doon ko naalala ang Efeso 6:13 na nagsasabing dapat isuot ang buong baluti ng Diyos para labanan ang kasamaan. At pagkatapos nating magawa ang lahat, manatili tayong matatag, hindi natitinag. Alam mo ba ang nangyayari kapag masama ang araw natin? Tulad ng sabi sa talata, gusto lang nating humiga at walang gawin. Umaasa pa rin tayong maintindihan tayo ng iba, mga kapatid. Nung binasa ko itong talata, may ipinakita sa akin ang Diyos. Pagkatapos ninyong magawa ang lahat, kayo ay mananatiling matatag. Ipinakita sa akin ng Diyos dito na kailangan kong gawin ang lahat para manatiling matatag. Naiintindihan mo?
Kung gusto kong labanan ang masamang araw at mabuhay at magtagumpay, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga gawain sa araw-araw. Kaya, mga kapatid, itinaas ko ang ulo ko, bumangon ako mula sa kama at nagsimulang magdesisyon. Nag-enroll ako sa kolehiyo, nagpatuloy sa pagtatrabaho at nandito ako ngayon. Para palakasin at bigyan ka ng lakas ng loob dahil wala kang mapapala kung di ka kikilos. Hindi ka hihintayin ng mundo o ng tao. Kaya kailangan mong magdesisyon kahit mahirap. Nandito ako ngayon para ipakita sa iyo ang nangyari kay David at kay Jesus. Dalawang kwento ang ikukwento ko bago tayo manalangin. Sigurado akong narito ang Espiritu Santo at may dahilan ang pagparito mo. Amen. Kaya bago tayo magsimula, gusto ko lang hilingin saglit na mag-subscribe ka sa aking channel. I-click mo ang button dito sa ibaba ng video na mag-subscribe. May lalabas na maliit na kampana sa gilid. I-click ito at piliin ang lahat. Tingnan mo kung nagawa mo na iyon dahil kapag nagawa mo na, makakatanggap ka ng mga notification sa iyong cellphone. Tara na mga kapatid, gaya ng sabi ko, walang ibang makakaramdam o gagawa ng mga hakbang para sa iyo. Ikaw ang dapat magsimula at matutong maglakad dala ang bigat. Maniwala kang aalisin niya ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay o durugin ka ng sugat sa kaluluwa mo. Amen. Ikukwento ko sa iyo dito ang isang napaka-interesanting kwento tungkol kay David. At isang bagay na napapansin ko ay maraming tao ang tumitingin sa mga dakilang lalaking ito sa Biblia. At iniisip nila na parang mga superhero sila. Alam mo yon? Akala ng iba hindi sila nakakaramdam o umiiyak kahit may pinagdadaanan. Sila ang mga bayani ng pananampalataya, mga lalaking gumawa ng dakilang bagay sa ngalan ng Diyos. Mga kapatid, hindi tinatago ng Biblia ang pagkatao ng sinuman. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, makikita mong lantad ang lahat sa Biblia. Ngayon, pag-aaralan natin ang isa sa pinakamalungkot na sandali sa buhay ni Haring David para mas maintindihan mo ang nangyayari noon. Si Absalom, anak ni David, nagpasya siyang pabagsakin at patalsikin sa trono ang sariling ama. Mga kapatid, isipin niyo ang sakit ni David. Yung anak niyang minahal at pinalaki, gusto siyang patayin, sarili niyang ama. Hinikayat niya ang buong Israel na mag-aklas laban sa kanyang ama. Mga kapatid, sobrang lupit ng nangyari. Hindi ko alam paano ipaliwanag ang naramdaman ni David. Tumakas siya sa bahay niya sa Jerusalem para hindi patayin ng anak niya. Kaya umalis siya doon na parang talunan, parang napahiya sa paningin ng mga tao sa labas. Ngayon, gusto kong bigyan mo ng pansin kung paano umasta si David habang siya ay tumatakas mula sa kanyang anak. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa 2 Samuel, Kabanata 15, talata 30 hanggang 31. Makinig kang mabuti, ganito ang sabi. Umakyat si David sa bundok ng mga olibo na umiiyak, tinakpan ang ulo at naglakad ng nakayapak. Ganoon din ang lahat ng kasama niya. Tinakpan ang mga ulo at umiiyak habang umaakyat. Nang ipaalam kay David na si Ahitophel ay kabilang sa mga nagbabalak kasama ni Absalom, siya ay nanalangin, "O Panginoon, hinihiling ko na gawing kahangalan ang payo ni Ahitophel." Amen mga kapatid, pakinggan nyo, ipapaliwanag ko ito. Sabi sa Biblia, umiiyak si David habang umaakyat at tumatakas sa kanyang anak. Kaya, pansin nyo, dalawang bagay ang nangyayari rito. Una, hindi siya huminto para umupo at umiyak. Hindi rin niya ginawa ang ginagawa ng iba na magpanggap na matatag, magpakita ng lakas, pigilan ang luha at magpatuloy. Hindi sabay ginawa ni David ang dalawang bagay. Mga kapatid, nakakatuwa, di ba? Umakyat siya at umiiyak pa rin. May ugali tayong isipin na dapat isa-isa lang ang buhay, tulad ng, "Pastor, ngayon aalagaan ko muna ang kalungkutan at sugat ko. Pagkatapos, aasikasuhin ko ang kasal ko at babalik sa trabaho gaya dati," o ganun tayo. Ngayon aayusin ko muna ang pagluluksa ko. Magpapahinga muna ako. Pagkatapos babalik ako sa paggawa ng mga gawaing bahay. Mga kapatid, si David, ginawa niya ang kabaligtaran. Ipinagpatuloy niya ang mga kailangang gawin. Hindi yung gusto lang niya, at alam mong lumago ka na sa espiritual. Pero pati na rin sa emosyonal, kapag ipinagpapatuloy mo pa rin ang mga dapat gawin. Kahit pareho pa rin ang nararamdaman mo at umiiyak ka sa mga pagsubok, huminto ka muna para umiyak mga kapatid.
Nahuli siya ng hukbo ng anak niya sa daan. Kung aakyat siya ng bundok na hindi umiiyak, magiging malamig at tuyo siyang tao at sasabog ang sakit sa loob niya. Mga kapatid, nakilala ko na ang mga taong mukhang kalmado at mahinahon. Pero sa totoo lang, hindi nila ipinapakita ang tunay nilang nararamdaman. At ayun, bigla na lang, sa isang sandali, nagdedesisyon silang ilabas lahat. Nagdedesisyon silang ilabas ang nararamdaman nila. At madalas, hindi nila alam kung paano harapin ang emosyon nila. Bakit? Masyado nilang kinikimkim ang sakit, mga kapatid. May luha tayo para umiyak at mailabas ang nararamdaman. Kayo namang mga lalaki, pakinggan ninyo ito. Ang pag-iyak ay hindi kahinaan o kawalan ng pananampalataya, kundi nagpapakita ng nararamdaman mo. Napakaganda nito, mga kapatid. Kahapon lang, nanonood ako ng serye kasama ang aking asawa tungkol sa isang kwento sa Biblia. Mga kapatid, umiyak ako dahil sobrang ganda. Pati asawa ko napansin yun at nilapitan ako para damayan. Pero mga kapatid, sobrang ganda ng kwento sa Biblia at mahal ko talaga ang mga ito. Alam ko rin na ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Kaya, ikinuwento sa Biblia na si David ay umakyat sa bundok ng mga olibo at hindi iyon isang madaling lakad, ha? Mahaba, mahirap, at matarik ang akyat. Ikaw na nakapunta na sa Israel, alam mo yon, minsan na rin akong pumunta roon, mga kapatid. Hindi madali ang lakad na yon. At malamang nakayapak pa si David. Ang Biblia, nakatalukbong ang ulo niya bilang tanda ng matinding pagluluksa. Isipin mo ang mga batong sumugat sa kanyang mga paa at ang init ng araw na parang sinusunog ang kanyang puso dahil sa pagtataksil ng anak. Kahit ganoon, ginawa pa rin niya ang tama. Alam ko iniisip mo, pero pastor, sinubukan ko na po gawin yan. Nag-open na ako sa iba at ipinakita ang nararamdaman ko, pero parang wala na akong lakas, pastor. Ano pong dapat gawin? Tutuloy pa ba? Sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, nasa talata 31 ng parehong bahagi ng Biblia ang sagot. Sabi sa Biblia, habang umaakyat at umiiyak si David, may dumating pang isa pang masamang balita. Isang lalaki na ang pangalan ay siya ang pinakamatalinong tagapayo ni David, ang kanang kamay ni David. O mga kapatid, lubos ang tiwala ni David sa lalaking ito kahit nakapikit pa siya. Marami na silang napagdaanan, pero biglang lumipat at sumuporta sa kalaban ang lalaking ito. Dahil kay Absalom, anak ni David, lalo pang sumakit ang kalooban ni David. Pero tingnan, nagdasal lang siya ng simple. Sinabi niya, Diyos, gawin mong walang kabuluhan ang mga payo ng taong ito. Si Ahitophel, ibig sabihin, Panginoon, hadlangan mo ang mga plano ng taong ito. Huwag mong hayaang magtagumpay ang kasamaan niya. Naintindihan niyo ba ang sikreto, mga kapatid? Hindi dapat tayo maparalisa ng sakit, kundi magdasal at humingi sa Diyos ng proteksyon at guluhin ang plano ng kaaway. Subukan mong isipin ang isang sitwasyon na ganito, pero sa araw-araw nating buhay. Ngayon, isipin mo ang isang babae na nakatanggap ng diagnosis ng isang malubhang sakit tulad ng kanser, halimbawa, o isang tumor. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo niya. Kinabukasan, may mahalagang meeting siya sa trabaho at kailangan niyang gawin ang presentasyon. Siyempre, ilang buwan din siyang naghanda at alam niyang ang meeting na iyon. Maaaring magtakda ng kinabukasan ng mga anak niya at ng ginagawa niya. Kaya nga, gusto na lang sana niyang magkulong sa kwarto at mawala sa mundo. Pero mga kapatid, alam ng babaeng ito na wala na siyang pagpipilian. At kung may isang bagay na natutunan nating mga matatanda, ito ay na ang isang adulto, wala na talagang pagpipilian. Hindi ba totoo? Kaya umiiyak na lang siya. Lumalapit siya sa Diyos sa panalangin. Pero kinabukasan, pumupunta pa rin siya at ginagawa ang presentasyon na parang walang nangyayari. Hindi ito pagkunwaring ayos ang lahat, walang kinalaman doon. Iyan ay ang pagiging mahinahon sa pamamahala ng damdamin at personal na problema nang hindi humihinto ang buhay. Amen. Kaya, naramdaman ko talaga ng malakas na ibahagi ang mensaheng ito sa inyo. At alam ko rin na si Jesus, dumaan din siya sa parehong bagay. Nakakatuwa, mga kapatid, na may mga bahagi sa lumang tipan na konektado sa bagong tipan. Masaya akong laging may mensahe si Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita para sa bawat sandali ng buhay. Si David, halimbawa, pwede niyang hilingin na alisin ang lungkot sa kanyang puso para makapanalangin siya ng mas taimtim, ng may mas malaking pananampalataya. Pero hindi, mga kapatid, nananalangin si David na may kalungkutan. Nanalangin siya na mabigat ang kanyang puso. Hindi niya hiningi agad sa Diyos na alisin ang sakit,
kundi hiniling niyang kumilos siya sa kabila ng matinding kalungkutan. Babasahin ko muna ang isang talata, tapos magdarasal tayo. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Lucas, Kabanata 22, mula talata 39 hanggang 44. Tingnan natin. Ang pinakamahalagang sandali para sa sangkatauhan ay ang sandali kung kailan si Jesus ay gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa lahat. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasama ang mga disipulo, si Jesus ay lumabas at gaya ng nakagawian, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo at doon sinabi niya sa mga disipulo, "Manalangin kayo upang hindi kayo matukso." Lumayo siya ng isang batong layo, lumuhod at nanalangin, "Ama, kung nais mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit masunod ang iyong kalooban, hindi ang akin." Pagkatapos, isang anghel mula sa langit ang nagpakita at pinalakas siya. Mas taimtim siyang nagdasal at ang pawis niya'y tila patak ng dugong tumulo sa lupa. Amen mga kapatid, hindi ko maisip ang sakit ni Jesus. Ilang oras na lang, aarestuhin at papatayin siya. Pero ayon sa salita ng Diyos, pumunta pa rin siya doon gaya ng dati. Ang ganda ng detalye na yon. Ang bundok ng mga Olibo, ang lugar kung saan nanalangin si Jesus sa kanyang ama at may nangyaring mahalaga doon. Si Jesus ay dumaranas ng matinding bigat, kaya pumutok ang mga ugat ng dugo niya. Mga kapatid, at sinasabi ng Biblia na ang kanyang pawis ay parang mga patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Ayon sa mga siyentipiko, ito ang pinakamalupit na paghihirap ng tao. Natakot kaya si Jesus noon, mga kapatid? Naramdaman niya ang matinding kalungkutan, mga kapatid. Siya mismo ang nagsabing malungkot ang kanyang kaluluwa. Pero tingnan mo kung paano ito. Katulad ng nangyari kay David, naramdaman din ni Jesus ang lahat ng sakit. Nagdasal siya ng may matinding paghihirap. Umabot siya sa punto na pinagpawisan siya ng dugo. Pagkatapos noon, ayon sa Biblia, hinarap niya ang mga sundalo. Hindi siya tumakbo, mga kapatid. Hinarap niya ang mga hamon at si Judas na magtataksil sa kanya. Hindi siya nanatiling nakaupo sa lupa, talunan ng kanyang nararamdaman, ng kahinaan na nararamdaman niya. Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang bundok ng mga Olibo ay lugar ng pagdaan kung saan pwedeng masira o madurog ka sa loob. Umiyak ka kung kailangan, pero kausapin mo ang Diyos ng taos puso at tatanggap ka ng lakas para ipagpatuloy ang misyon mo. Nakasulat dito na dumating ang anghel ng Panginoon upang palakasin si Jesus. Aleluya! Anuman ang nararamdaman mo, palalakasin ka ng anghel ng Diyos. Naniniwala akong may mga umiiyak at nararamdaman ang presensya ng Diyos dahil tumagos ang salita sa puso mo. May isa pa akong salita para sa iyo mula sa Awit 100, 26:5 hanggang 6 na may pangako. Nakasulat doon na ang mga nagtatanim ng may luha ay aani ng may kagalakan, at ang mga umiiyak habang nagbubungkal ng binhi ay babalik na may dalang ani sa kanilang mga bisig. Aleluya mga kapatid! Sa maraming pagkakataon ng buhay ko, malungkot ako, nasa ilalim ako ng pagsubok, pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Alam ko na si Jesus Kristo lang ang sagot at solusyon sa lahat ng problema ko at sa kaluluwa ko, kaya patuloy akong tumawag sa Kanya. Madalas, nananatili pa rin akong malungkot, nawawalan ng pag-asa, at kahit ang mga taong hindi naman naglilingkod sa Diyos, napapansin nila ang lungkot sa puso ko. Nagpatuloy ako at nandito ako para sabihing bibigyan ka rin ng Diyos ng tagumpay. Sa tamang panahon, aalisin niya ang dilim sa buhay mo. Baka ngayon na habang nagdarasal tayo. Oh man, alam ko iniisip mo yan, pastor, pero pakiramdam ko napakasama ko. Kahit di pa ayos ang lahat sa loob mo, magpatuloy ka sa simbahan, paghahanap sa Diyos at pagtatrabaho. Mahal kong kapatid, may sasabihin ako sa iyo. Ikaw ay mandirigma na alam ang layunin mo ay higit sa pagdadalamhati. Mapagkunwari kung sasabihin mong hindi masakit o walang nangyayari. Pero sa halip, pinili mong harapin ang problema, tanggapin ang mga pagsubok at ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Baka iniisip mo, Pastor, kung alam mo lang ang pinagdadaanan ko, naitraidor ako, Pastor. Huminto akong alagaan ang sarili at maghanap sa Diyos matapos kong mawalan ng mahal sa buhay at maramdamang hindi patas ang buhay. Aking mahal, kung ipagpapatuloy mo ito, mawawala sa iyo ang inihanda ng Diyos para sa iyo.
Hindi ako ang nagsabi nito. Ang salitang ito ngayon ay dumating para bigyan ka ng lakas ng loob dahil nakasulat, lahat ay kaya ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. At kapag sinabi ng Biblia na lahat ay kaya ko, ibig sabihin nito, kaya mong lampasan ang pagdadalamhati, sakit, problema, at pagkadismaya sa pangalan ni Jesus dahil siya ang nagpapalakas sa iyo. Manalangin tayo ngayon. Naniniwala akong tatapusin ni Diyos ang gawaing ito sa panalangin. I-comment mo na ang iyong kahilingan. Hindi kita kilala, pero kilala ka ng Diyos at alam niya ang pinagdadaanan mo. Inaasahan niya mula sa iyo ang kilos ng pananampalataya. Gusto niya kang palakasin para patuloy kang umangat. Amen. Purihin ang Diyos. Kung nangusap sa iyo ang Espiritu Santo, isulat mo. Nagsalita ang Diyos sa akin ngayon. Kailangan kong marinig ito ngayon. Makakapagpalakas ito ng loob ng iba na nahihirapan at malalaman nilang hindi sila nag-iisa. Mapapakinggan nila ang mensahe at panalangin. Aleluya! Ipikit ang mga mata. Magdasal tayo ng taimtim ngayon at sana ibahagi mo ito. Maraming nangangailangan makarinig nito at mahihipo ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya at paninindigan. Amen. Manalangin tayo. Aleluya, Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais naming magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Aking Diyos, salamat dahil hindi mo hinihingi sa amin ang pagiging perpekto. Ang hinihintay mo ay magkaroon kami ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat o Diyos sa iyong salita ngayon. Sa Biblia, makikita natin ang mga lalaki at babae na umiyak, natakot, pinagtaksilan, at naabot ang pinakamababang punto ng buhay nila. Ngunit kumilos ang Panginoon para sa kanila habang sila ay naghihintay sa iyo. Sabi ng iyong salita, Panginoon, sa Isaias 64, talata 4, na hindi pa kailanman narinig ang tungkol sa isang Diyos na katulad ng sa atin, na kumikilos para sa kapakanan ng mga nagtitiwala at naghihintay sa Kanya. O aking Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para sa buhay ng lalaking ito at ng babaeng ito, para sa buhay ng aking mga kapatid na nakikinig sa mensaheng ito ngayon. Ama, nandito sila dahil may plano kang tagumpay para sa kanila. Diyos, inilalagay ko sa iyong altar, Panginoon, ang kahilingang panalangin na ito. Itong pusong sugatan, iniisip na wala ng pag-asa, na wala ng lakas para kahit isang hakbang pa. Diyos, alam mo ang sakit ng taong niloko ng pinakapinagkakatiwalaan niya, tulad ng pagkakanulo kay David ng anak at tagapayo niya. Ama ko, alam mo ang sakit ng pagtataksil, naranasan mo yon, Jesus, at alam kong naroroon ka ngayon. Fortalecendo os teus filhos. Ama, sa ngalan ni Jesus, pumapasok ako sa espiritual na labanang ito. Ngayon, pinapalayas ko ang lahat ng masamang espiritu ng kalituhan, kasinungalingan, kawalang pag-asa at nagsasabing hindi mo sila mahal o patatawarin. Pinapalayas ko sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mapanlinlang na espiritu laban sa batang ito. Satanas, umurong ka. Tumigil ka na sa pagtormenta sa dalagang ito. Tumigil ka na sa pagtormenta sa binatang ito, sa lalaking ito. Sa ngalan ni Jesus, kinansela ko ang lahat ng masamang plano at espiritong nagpapanggap na liwanag pero kadiliman pala. Satanas, umurong ka. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, naniniwala ako na kumikilos ka para sa iyong mga anak. Naniniwala ako, Ama ko, na ito ay bagong panahon. Hindi kami titigil o aatras. May mga tao dito na nakatanggap ng masamang balita tungkol sa mga sakit na nararanasan nila ngayon. Pinapalayas ko na ang lahat ng sakit at karamdaman, pati ang anumang sumisira sa kapayapaan, kaligayahan at kalusugan. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka. Panginoon, Diyos at Ama ko, pagalingin mo ang damdamin at sugat ng kaluluwa na di nakikita. Pagalingin mo, Panginoon, ang trauma na nagmula pa noong pagkabata. Pagalingin mo ang sakit ng pagiging iniwan, ang kalungkutan ng pagiging tinanggihan ng iba. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga bakas ng diborsyo, ang mga bakas ng pagtanggi. Diyos, ako'y nananalangin para sa taong ito upang matanggap niya ngayon ang lakas na nagmumula sa itaas. Jesus, ilagay mo ang iyong kamay sa pusong labis na nasaktan at sa taong umiiyak at hindi na kayang tiisin
ang matinding pagdurusa. Jesus, gaya ng ginawa mo, tiniis mo ba ang sakit sa bundok ng mga olibo? Naway tanggapin ng taong ito ang anghel at ang iyong proteksyon at pag-aaruga. Panginoon, huwag hayaang lituhin ng kaaway ang taong ito sa pagsasabing wala siyang kakayahang magdesisyon. Kasinungalingan iyon ng dyablo. Pinapalayas ko rin ang tinig na iyon sa pangalan ni Jesus, Ama. Nagdarasal ako para sa muling pagkakabuo ng mga pamilya, pag-uusap ng anak at magulang, pagkakasundo ng mag-asawa at kapatawaran, kung saan puro sama ng loob naway ang mga anak. Amém, Senhor, na vida financeira, Pai. Abra as portas que tentaram fechar, traga o sustento, Senhor, mesmo nesse deserto, mas que em tudo, meu Pai, o Teu nome seja glorificado, porque essa pessoa decidiu se mover. Hakbang ng pananampalataya, Diyos, sa pangalan ni Jesus, alam kong naririnig ninyo ang aming panalangin. At ikaw, mahal ko, hindi mo pa ba iniaalay ang buhay mo kay Jesus? Gusto mong makinig sa salita at turo ni Kristo, pero hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon. Hindi mo pa nagagawa ang panalangin ng lubos na pagsuko kay tagapagligtas. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon ngayon. Pumikit ka, manatili kang nakapikit at ulitin mo ang mga salitang sasabihin ko rito. Panginoong Jesus, alam kong hindi ko kayang magpatuloy ng mag-isa at wala akong magagawa kung wala ka. Inaamin kong namatay kayo sa krus para sa aking kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Naniniwala ako, Jesus, na kayo ang anak ng Diyos na namatay para iligtas ako. At sa sandaling ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Nagsisisi ako sa aking mga pagkakamali. At alam kong hindi ko kayang labanan ang tukso kung wala ka. Kaya Jesus, pumasok ka sa puso ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen, Alleluia Diyos. Salamat Ama sa desisyong ito ngayon. Pinagpapala ko ang bawat isa na ang araw na ito, Ama, ay maging simula ng pagbabago at wakas ng sakit sa ating buhay. Diyos, hinihiling ko ngayon na ang panalangin na ito, ang mensaheng ito, ay makarating sa lahat ng sulok ng Brazil, pati na rin sa labas ng Brazil, na ang panalangin na ito ay makarating sa mga ospital, sa mga kulungan, sa bahay na puro away at alitan lamang ang naroroon. Panginoon, tapusin mo na ang gawaing ito na ikaw ang may-ari. Iniaabot ko ito sa iyong mga kamay. Ang buhay ng taong ito na nanalangin kasama ko at pamilya niya kay Jesus. Amen. Uy, pwede ba kitang tanungin? Napansin mo bang madalas hindi natutupad ang mga bagay sa buhay mo? Pakiramdam mong naliligaw ka, frustrated, at iniisip na di ka nasasaya. Marami kang pinagdadaanan. Problema sa relasyon, pamilya, pera, at iba pang nakakapagpalungkot sa iyo. Dahil dito, humihina ang pananampalataya mo. Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? May isang bagay na nahihirapan ka, at ito mismo ang pumipigil sa iyo na mamuhay ng may kapayapaan, pagkakaisa, at kasaganaan. Hindi mo na ipapamuhay ang prinsipyo ng salita ng Diyos, pero alam kong nagsisikap ka. Pero parang may pumipigil sa iyo na magdasal, may isang bagay na hindi ka pinapaintindi sa salita, at doon mo nararamdaman na nawawala ka at nadidismaya. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Libo-libong tao ang sumali sa kilusang ginawa kong journal ng pananampalataya. Nagiging mas espiritual sila, gumaganda ang relasyon, at mas masaya at pinagpala ang buhay. Naranasan ko na ang pinagdadaanan mo at alam ko kung gaano ito kasakit. Nalilito rin ako noon. Alam kong dapat magdasal at magbasa ng Biblia. Pero hindi ko magawa kaya nadidismaya ako. Matapos ang matagal na pakikipaglaban, natuklasan ko kung paano lumago sa paglalakbay ko kasama ang Diyos. At lubos na nagbago ang buhay ko. Malaki ang pagbabago dahil natutulungan ko na ngayon ang libu-libong tao araw-araw. Gusto kong mangako ka, una sa sarili mo at sa Diyos, na susundin mo lahat ng sasabihin ko sa video na ito. Ayos ba? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay kailangan mong manalangin at magbasa ng Biblia sa tamang paraan para pumasok ito sa iyong puso at magdala ng pagbabago na labis mong hinahangad at magbago rin ang iyong ugali. Alam kong madalas hindi mo alam ang gagawin
dahil labis kang malungkot at naliligaw. Alam ko ring madalas kang nadidismaya at nawawalan ng lakas magpatuloy. Ganyan din ang naranasan ko noon, kaya alam ko ang pakiramdam. Hanggang sa nakita ko ang salita ng Diyos sa mas simple at praktikal na paraan. Ang paglalakbay na iyon ang lubos na nagbago ng buhay ko, kaya ngayon, tumutulong ako sa libu-libong tao na makahanap ng kapayapaan, pagkakaisa at direksyon. Mga kapatid, hindi ko kayang itago lang ito para sa sarili ko. Hindi ko kayang sarilinin ang kaalamang ito. Kaya naman, sumulat ako ng 3 aklat na nagsisilbing pundasyon para matutunan mo ang praktikal na paraan ng paghahanap sa Diyos at makita ang resulta sa iyong buhay. Ang unang aklat ay Ang Sandali, Kasama ang Diyos. Lalakas ang iyong espiritu at mararamdaman mong hanapin ang Diyos. Sa aklat na ito, madaling maintindihan ang salita at lalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya. Araw-araw kang magbabasa ng mensahe at ang bawat isa ay nakaayos-ayon sa paksa para agad mong makita ang salitang kailangan mo. Ang pangalawang aklat ay ang buhay ng panalangin. Binabago ng aklat na ito ang iyong nararamdaman, ginagaling ang emosyon at nagbibigay ng direksyon sa buhay. Mapapansin mong gumagaan ang araw mo dahil ang panalangin ay nagpapakalma at nagbibigay ginhawa sa puso at kaluluwa. Amen! At dito rin makakakita ka ng panalangin para sa bawat araw at lahat ng ito ay nakaayos din ayon sa mga paksa. May mga panalangin para sa pagkabalisa, depresyon, pag-aalala at pagkakasala. Ikaw na kailangang magdesisyon ngayon. Sa madaling salita, lahat ng mga panalangin ito ay magpapalakas sa iyo sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Narito ang aklat na Minuto ng Kapayapaan na magpapabago ng iyong kilos at gagabay sa iyo para hindi ka na muling maligaw. Ayos ba ang Minuto ng Kapayapaan? May mga mabilis at madaling gawain itong pwedeng gawin araw-araw. Sabi sa Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen. Kaya nais kong magkaroon kayong lahat ng access sa pagkaing espiritual araw-araw. Ibinibigay ko ang 3 aklat na ito sa digital na format para ma-access mo kahit saan gamit ang cellphone o computer mo. Lahat ng ito, mga kapatid, ay abot kaya ang presyo. Makakatulong ka rin para mas marami pang tao ang maabot ng ating ministeryo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Bisitahin lang ang website na www.jornadadefe.com.brazil na nasa screen. O kaya naman, i-click mo ngayon ang link na nandito mismo sa ibaba ng video, sa description. Sige, napakabilis lang, ligtas ito at matatanggap mo agad-agad ang 3 kong digital na libro sa iyong email. Simulan na ang pagbabago mo ngayon. I-click lang ang link sa ibaba ng video. Pagpalain ka sana ng Diyos, mahigpit na yakap.